Hello mga kababayan, ako po ulit si Deo Durano. Magandang gabi po, magandang umaga, magandang tanghali po sa lahat ng OFW na maaabot ng video na ito. Reaksyonan lang po natin itong press briefing kanina ni Claire Castro regarding doon sa interview ni VP Sara sa Zamboanga po yata yan kagabi. Pakinggan po natin siya mga kababayan. Dito sa ginawa po ni Congressman Pulong, since kanya naman pong hindi idininay, kanya pong inamin ang video, lumalabas sa kanyang interview. Di dapat managot ang dapat managot. Tina Panganiban Perez, GMA News. Good afternoon po, Isek. In a recent interview, Vice President Sara Duterte said every time may issue raw po against the Marcos administration, inaatake raw po ang mga kalaban. And may I read part of her quote? Merong namatay sa Amerika at nandoon sa loob ng kwarto si First Lady Liza Marcos at nandoon sa police report. Cocaine yung sinasabi nagkalat doon sa kwarto na yon, ay bigla na lang nilang hinila, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. Your comment po, ma'am. Sa kanya pala lang galing ang fake news. Oh. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat. Tingnan mo mga kababayan. Fake news na agad ang sinasabi ni VP Sara. Matagal na lumabas yan. Bago pa inaresto si Pangulong Duterte, lumabas na po yan. Kasi katulad nga ng sinasabi niya, March 10 daw. Pero sa pagkakatanda ko, yung sinabi niya, March 8, dumating daw. Pero hindi ko lang po alam. O sundan na natin yung sinasabi niya na di umano'y dumating si Liza Marcos ng March 10. Di ba po? March 10. May nagsasalita na pong vlogger dun sa Amerika na nakulong po daw talaga si Liza Marcos. Anyet, wala silang sagot noon. Kasi ang katulad ng sinabi ko sa vlog ko noon, sinabi ko na sa kanya yan na, ma'am, madali naman pong patunayan yan eh. Hindi mo naman kailangan maglabas ng picture. May flight details po yan. Madali po makuha niyan sa airport kung saan siya lumapag. Kasi Maynila ho kayo, nasa Malacanang kayo. Sigurado naman makakakuha kayo ng flight details ni First Lady. Kung anong oras talaga dumating, anong araw dumating. Hindi yung picture-picture ng Boy Scout. Ma'am, kasi yung picture kasi, pwedeng last year pa yan, pwedeng ngayon, pinapalabas nyo lang na ngayon yan. Di ba po, mga kababayan? Ituloy po natin si Claire Castro. Laban sa unang ginang, kay First Lady. Unang-una po, kailangan pa ba natin paniwalaan ang mga ganitong klaseng istorya na nanggagaling sa Vice Presidente? Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas, March 10, 2025. Kung gusto niya pong alamin yan bilang Vice Presidente, may records po yan. March 11, nagkaroon po ng event si First Lady with the representatives of Girl Scouts of the Philippines. That's May 11, 2025. Pwede po ba natin ipakita? Yan. Makikita po natin na kasama niya ang ilan sa mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Nandiyan po si Dr. Cristina Lim Yuso, National President, Mrs. Teresita Gonzalez, GSP Central Board Member, at si Mrs. Rosaline Davadilla, National Executive Director. March 11 po, nang naaresto or dinala ang dating Pangulong Duterte sa ICC. Papaano po ito maiko-correlate kay First Lady? Samantalang March 11, nandito na siya sa Pilipinas, kasama ang sinabi po natin mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Ito po, ang sinabi ni VP Sara, ay walang paggalang
sa pamunuan, sa organisasyon ng Girl Scouts of the Philippines. Pinapalabas niya na ang event na to ay hindi nangyari. Bilang Vice Presidente, Madam, ikaw lang may sabi niyan. Ikaw lang nagbibigay ng senaryo ng ganyan. Ikaw lang. Ang pinag-uusapan dito, si Lisa Marcos, hindi po hindi po ang Girl Scout, Madam. Paano nadami ang Girl Scout dito? Ay, ikaw lang ang naglalagay sa ganung senaryo. Tinutumbok mo yun na para madama yung Girl Scout of the Philippines. Hindi po. Hindi po sila nadadamay dito. Ikaw lang mismo nagdadamay sa kanila, Madam. Bakit may dadivert? Ba't mo sasabihin na walang nangyaring ganung event? Maaring may nangyari ngayong event, pero baka hindi ngayon yung 2025. Madam, baka mapatunayan yan. Baka mayroong isa dyan sa mga binabanggit mong tao magsalita. Sasabihin mo na naman, fake news. Oh, sinasabi mo, katulad nga ng sinasabi mo, Madam, na pwedeng alamin naman ni BP Sara yan, ay paano kung mag-imbestiga din yan? Ay paano kung kumuha yan ng flight details doon sa NAIA? Oh, sa airport, kung saan siya lumapag. O kung anong oras umalis ng Amerika. Ma'am, makukuha po lahat yan. Kung talagang tatrabahuin yan, makukuha po yan. Pero mag-ingat-ingat po kayo. Kasi dinadivert ninyo, nawawala ng respeto si BP Sara sa Girl Scout. Hindi ho ganun. Ikaw lang may sabi niyan, Madam. Kaya nga sinasabihan ka ni BP Sara na garbage out, garbage in. Ganyan ang ganun ang tingin sa'yo, basura. hindi po ba dapat inalam niya muna kung itong mga tao Tuloy lang po natin siya. nabanggit ko from the Girl Scouts of the Philippines ay totoong nagkaroon ng meeting sa ating First Lady. So, Yan ang mahirap, mga kababayan. dapat pa bang paniwalaan ang mga sinasabi? Sino kayang dapat pwede nating paniwalaan dito? Galing. Ha? Mga fake news at disinformation na ito. Ma'am, the Vice Hello, Madam Claire, patunayan niyo po na fake news po yung sinasabi ni BP Sara. Total, yun naman ang goal nyo ngayon, ang fake news, di ba? Pero sa simpleng tanong lang nga lang ni Banat ba, hindi mo masagot eh. Na, nung sinabi ni BBM na walang lumusob na may baril doon ng mga pulis sa KOGC, nung sinabi ni Banat Bay, naka-full battle gear yung mga puro mahaba yung dala ng mga pulis. Hindi mo nasagot, Madam. Di ba po? O, ngayon, sa sinong fake news? Di ba ang nandyan ang pinakamalaking fake news sa loob ng Malacanang? O, ang dami niya fake news sinasabi. O, di ba, Madam? Ikaw naman, huwag ka nang lumayo. Ba't mo pa idadamay si Girl Scout? Ituloy lang natin to mga kababayan kay interview kay Claire Castro. Vice President was also asked about the alleged increasing or intensifying drug problem in the country. Your assessment po, ano po yung assessment? Increasing drugs. Opo, drug Cases? problem. Okay. Unang-una po ay nadinig natin ang kanyang sinabi. Ang tanong lang natin, doon sa reporter, saan po kaya niya nakuha yung kanyang datos para sabihing lumalala ang problema ng illegal na droga sa bansa? Malala na po talaga, Madam. Ipakita ang mga naging accomplishments ng PIDEA at ng PNP. Makikita niyo po sa screen kung ano po yung mga nangyari at naging accomplishments po ng PIDEA at PNP. Yan ang mahirap nito mga kababayan, sa totoo lang. Kasi ang nangyari ngayon, sinasabi ni BP Sara na bumalik na naman sa kalsada ang mga droga. Totoo naman po eh, maobserbahan niya naman po ninyo. Kasi ang bentahan ngayon ng shabu, napakamura na. Kaya nga kung mapapansin niyo po sa FB, kahit babae, makikita mo, nagpapaano ng shabu, tumitira ng shabu. Kahit babae yun ha. Bakit nangyayari yun? Dati wala na yan. Tinanggal na lahat ni Pangulong Duterte yan. Pero ngayon nagbabalikan, lumalakas ang loob nila. Pero ngayon, ang sabi ng gobyerno natin,
ano natin? Tingnan natin, marami daw silang nahuli. Anyet, paano nila nahuli ngayon yun? Wala namang tawag nito. Na ipapakita na mayroon talagang nangyayaring ganun. Na, di ba po? Ituloy lang natin ito mga kababayan. Pakinggan naman na, kasi nagugulan pa ako kay Claire Castro eh. Marami daw accomplishment, pero bakit ang daming droga sa kalsada? Napakahirap isipin na maraming accomplishment, tapos nagkalat ang droga sa kalsada. Pati sa Facebook, nagpo-post na ang mga durugista ngayon. Di ba po? Ano kaya ang ginagawa sa mga nahuli nila? Mga kababayan. Isip-isip din po tayo, kahit konti lang. Pakinggan po natin itong Duterte. Pilipino ano na, boses mo ay kailangan na. Sa Mayo 12 bumawi ka, ating ipagsigawan. Duterte, 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 para kay Inday Sara. Duterte, para kay Tatay Digong. Duterte, para sa bawat Pilipino. Duterte, sa tunay na pagbabago. Bongo de la Rosa, Marcoleta, Hinlo, Lambino, Mata, Kibuloy, Salvador, Bondoc Rodriguez, 10 silang kasama sa ating laban. Pilipino ano na, boss mo ay kailangan na. Yan mga kababayan, sa darating na halalan po, sa Lunes na po yan, Mayo 12, black voting po tayo, PDP laban mga kababayan, para sa mga Duterte. Kasi yan na lang po talaga magbabalanse ng ating gobyerno. Ang Congress kanila, ang Senado sana maging atin. Para naman po may taga-bira sa kanila lahat dun sa Kongreso. At mga kababayan, yung sinasabi po ni Claire Castro na maraming accomplishment na mga droga, di ba marami naman yan sila sinasabi, yung nahuli nila dun sa na pinapakita nila, unang-una, 3 tonelada. Nung bandang huling last report, 1 tonelada na lang pala. Tapos, anyet, nasaan na yung driver ngayon? Di ba po? Ngayon, marami silang pinapakitang picture ng mga accomplishment. Pero bakit sinasabi ni BP Sara na kalat ang droga sa kalsada? Kasi nakikita din naman po natin. Tingnan mo po, maglakad po kayo dyan sa area ng Malate, area ng Tondo, ang daming dilat ng mata dyan. Area ng, sa lahat ng mga medyo sensitive na lugar dito sa atin, na medyo talagang kalat na kalat po ang droga dito sa atin. Kasi ang mura na ng bilihan ngayon ng droga. Isipin mo naman, pati sa FB may nagdodroga. Yun po mga kababayan. Sana, totoo yung sinasabi ng gobyernong ito, pero bakit nga nagsasalita si BP Sara ng Kasi may sarili din naman yung intelligence si BP Sara. Iba po mga kababayan. Kaya hanggang dito na lang po muna ako mga kababayan. Ako po ulit si Deo Durano. Huwag po tayo makalimut sa darating na halalan. Vote straight po tayo, PDP laban. Bongo, number 10, number 42, number 53, number 56, number 34, number 58, basta lahat po yan sila, 22, si Marcoleta, lahat po mga kababayan, iboto natin yan sila. Sila lang po ang pag-asa natin na may tawid ito si BP Sara sa 2028 mga kababayan. Magandang gabi po, magandang umaga, magandang tanghali po sa inyong lahat. Vote straight, PDP laban. And God save the Philippines. Ako po ulit si Deo Durano. Don't forget po, like, share, subscribe to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. Marami pong salamat. God save the Philippines.